Magandang araw sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa Kristo at gawa na ganiban na Santa Maria ay ating po binabahagi sa inyo sa lingkong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay maging mabuting mananampalataya ng Panginoon sa Kristo ang mga manggagawa. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po dito sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. Ayon po dito kay Efeso Kabanata 3, palatang 17 hanggang 3 at hanggang 18, ito po ang mensahe. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya, upang sa inyong paugat at magdimatag sa pag-ibig ay mga nawa ninyo, kasama na mangingiyo ang galing kadakila ang pag-ibig ni Kristo. Patuloy po natin. Sa mga taga-Hebreo, Kabanata 3, palatang 12, palatang 14, ito po ang mensahe. Ingatan ninyo na huwag sumama ang sinuman sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa ligtan ng Diyos sa buhay. Kadi, magpaalam kayo araw-araw habang may panahon upang sino man sa inyo ay hindi madaya at mangulit ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung tayo ay magiging matatag ng wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ito nga ang sinasabi ng kasulatan. Kapag narinig mo ngayon ang sinuman ng Diyos, huwag maging matigas ang inyo gaya ng inyong ginawa nang magdimagsik kayo sa Diyos. Ipagpatuloy po natin sa mga tagkabanata 6, talatang 2 hanggang 9. Magbusog kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon pinag-ibig ko at hindi sa mga tao lamang. Kapagkat alam ninyo gagatiin ng Panginoon na bawat pagmula, hindi sa manaya. Mga Panginoon, maging kayo. Hindi na kami at maging silang magbansaan kapagkat alam ninyo isang Panginoon sa langit at walang sinakay. Kung po natin sa nagsimula sa mga kakain, sa lahat. Ito ang mensahe. Tadi, pinakilala ko sa ating parang na ako yung po ng Diyos sa pagkikising sa mga naging kahirapan at nagkasiyan ng mga pagtuloy po natin sa pagkikising kayo. Mula sa 6 talata na gusto hanggang 11. Ito po ang mensahe. Sabihin mo sa mayayaman ang mga magdasal o sila umasa sa kayamanan ng ginanasin. Sabi sa Diyos na ano sa kalag ng lahat ng bagay sa ating asisya. Kumuha mo silang mga mabuti. Magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas, alad at matulungin sa kapwa. Kan, sila yung magpapagtubok para sa inaharap at magkakalit ng tunay na buhay. Muli, napakamalam po natin ang ating malalakang ito sa kanyang mensahe sa salamat sa ating malalakang ito sa ating malalakang ito sa inyong mensahe sa dito sa ating balita. Ngayon ay tuliliwanag ko po sa inyo ang mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos at mula din sa tema na maging mabuti ng karataya ng Panginoon Diyos mula pa rin sa Kristo ang mga manggagawa. Nais kong umapagin sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na ang lahat mula sa mga manggagawa na tayo ay nasa ating pananampalataya ay ang Panginoon sa Kristo ay inyong sa puso o inyong pulawain ang kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. At ang Panginoon sa Kristo ay laging sumapuso ay laging sumapuso ay laging sa inyong lumagay sa inyong puso at inyong maunawaan. Kaya kayo manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo. At nais ang ating banal na Panginoon Diyos na inyong pananampalataya sa Kanya ay magpaalala ng kayo upang kayo ay hindi maalipin ng pagkakasala o maiwasan ninyo ang mga pagkakamali.
sapagkat kung kayo ay magsusunod sa inyong bilang mga manggagawa, makakasama niyo naman yan na Panginoon sa Kristo hanggang sa kanilang panahon. Ang buhay na walang hanggan. Kaya kayo mga manggagawa, man ay maging matatag sa buhay nito. Lalo na sa kung hindi nyo ng manggagawa, kung ano man ang ating status sa buhay. Kayo man ay magiging tayo pinasasakitan sa ating buhay nito. Kaya yung mga manggagawa, pinipigyo ng baka mabuhay ko na matulig, mabuti, ayon sa kalooban ng Panginoon sila Panginoon sa Kristo o na ayon nito sa mabuti mo. Maging gabay mo ito, gabay Panginoon sa Kristo para makapamuhay kayo ng mabuti. Sa gayon, kung magiging gabay yung mabuting balita at ang Panginoon sa Kristo, makakamit natin ang mabuting pamumuhay natin mga manggawa at gayon din ang lahat. Tayo ay magkakaroon ng kasaya sa ating loob, bibigyan niya tayo ng magaan na pasanin. Nga ay magaan na pamato. So tayo ay hindi tayo mahihirapan sa ating kalagayan kung ang Panginoon sa Kristo ay lalo na tayo. Kagaya ng ginawa ng mga maiahambing natin ang ating pamumuhay bilang mga gawa, kagaya ng mga gawa ng Panginoon sa Kristo bilang yung mga lingkod ng Panginoon sa Kristo na kahit ganasin nila yung maglapong buhay, mahirap na pamumuhay, kapigatian, kalipitan, kayo na tinisisito upang hindi magkamali at makapaglingkod ng mabuti sa Panginoon Diyos. At marating nila at sila ay maging karapat sa pagbabalik ng Panginoon Diyos at bilang mga mangangarap tubo ng Panginoon. Kayo naman bilang mga manggagawa at tayong lahat, hindi man tayo yung mga hirang o hindi man tayo yung mga lingkod ng Diyos na mabuting balita ay tayo ay maging matatag sa buhay nito at sa ating pakinggan ng mabuting balita at sundin natin ito. Manampalataya tayo sa Diyos, mga anak Panginoon sa Kristo, upang maging matatag tayo sa pamumuhay mo. Gawin natin tatapos sa Kristo at bilang manggagawa, kagaya ng mga apostol, upang sa kanilang paglilingkod at matamasa natin ang buhay na walang hanggan at mabuting pamumuhay sa mundo nito. Baging katuwang tayo ng Panginoon sa Kristo sa ating pagbubuklod, pagpapaalala ng pagpapalaya ng Panginoon sa Kristo sa kasamaan ng mundo, mula sa kasamaan ng mga demonyo at pagkakasala na ating magagawa. Mula diyan sa kasaiman, iba't iba makasarili at inequality. So yan nga mga nagpapahirap makasama sa buong mundo mula diyan sa mga manggagawa kung saan ay ang mga manggagawa ay may mga alitin pa hanggang sa ngayon, mayroong nasa sa atin na pamumuhay at mayroong hindi sapat na sahod ang kanilang sinasahod. Kaya nagiging semi-feudal o parang alitin pa rin ang kanilang nagiging pamumuhay, bagamat sila ay hindi kagaya ng mga noon sa Egypto na mga Israelita na sila ay mga alitin na mga gawa ng mga Egypto sa mga panahon noon. So kaya tayo ay ikaw ay isang alitin ng isang Panginoon. Tayo ay maging matatag at tayo ay maglingkod sa ating pinaglilingkuran ng mabuti kung tayo magkasala sa Panginoon. Sa ngayon tayo ay pagpapalain ng ating mga Diyos at tayo ay kanyang makakasama sa itinak ng buhay kasama ng Panginoon Yesu Cristo kung tayo ay matatag sa pamumuhay. Kaya mga gawa maging matatag tayo at hindi lamang sa ang lahat. Ano man yung ayuan sa pamumuhay mo. At sa pagpapalaya na ginagawa ng Panginoon sa Kristo, ibahagi natin sa mayayaman, maging sa ating mga pinaglilingkuran na sila ay maging mabuting, mabuti sila pinaglilingkuran. Sila ay magawang malapit. Sila ay tulong. Sila ay maging mahusay na huwag sila mga apil, huwag sila mga oppress ng mga magagawa. Bigyan nila yung karapat-dapat, kagaya ng karapatan. Yan din ang nais ng ating manlalangin. Mamuhay tayo ay sa karapatan. Patas na bumuhay na sa karapatan. So yan ang namin natin sa ating mga pinaglilingkuran na sila lalo na sa pamahalaan upang ipatupa dito na ibigay yung ating mga karapatan. Ibigay yung nais ng ating manlalangin ng Diyos na pamumuhay ng bawat isa. Dahil man ay may iba't ibang kalagayan, ito man ay pinagpala bilang mamahala ng mga kapwa manggagawa ay
ibigin natin ang karapatan bilang manggagawa ng pamahalaan para na ikaw ay pinaglilingkuran. So, ating bigyan ng mabuti pamumuhay yung mga manggagawa. Ganyan tayo dapat tumulong. Gaya ng kung pagbibigay ng karapatan sa pangkalahatan, ganyan tayo dapat tumulong para lahat ng pamumuhay ng mga. Lalong-lalo yung tuloy-tuloy ng trabaho sa lahat ng mga tao. Kaya gawin ng pamahalaan, makatulong yung mga pinaglilingkuran yan, o yung mga estudyante, yung mga journalista. At kayo ay maging mabuti. Kalagyan ng ating mga. Kung ang yaman ninyo ay kinuha nyo sa hindi mabuti, magbago kayo. Kayo ay tumulong, kayo ay magnegosyo ng mabuti. Kayo ay pagpapalain ng ating banal na Panginoon. Huwag niyo nang ituloy yung maling pamumuhay o maling pagninegosyo, kundi yung wastong pagninegosyo ang gawin. Pilitin niyo ng mga pagninegosyo ng mabuti para hindi kayo parusahan ng ating banal na Panginoon Diyos o dumating sa taklang panahon na kayo ay dumating na kayo ay yung mga ginagawang hindi. Ngayon kung kayo ay magbabago at matutuloy ng kapwa, kayo ay magpapalain. Yun at kaya yan ganyan. At hindi lamang yung mga manggagawa mag-share nito sa mga mayaman. Kundi yung mga mayaman din na sumusunod sa Panginoon Diyos, inyo rin i-share yan sa kapwa nyo mayaman, sa kapwa nyo kapitalista o mga negosyante o mga pinaglilingkuran. I-share nyo yan upang sila ayaw nyo sa inyo rin pumumuhay, kaya kayo pinapapala ng Panginoon. Sa gayon, magsama-samang inyong ipatupad yung harapan ng mga tao, sa gayon makapamumuhay ng sapat harap may muli, sana na nagawin na naman kayo ng mabuting balita sa pagbabahagi ng The Bible Evangelizations at kayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual sa pagsasabuhay ng mabuting balita mula dito sa ating ibinahagi. Patuloy tayong mananampalataya ng gabay ng Banal Santa Maria sa kanyang paliwanagan at pamilya mula sa Panginoon Diyos, Panginoon Sokri sa Espiritu Santo. Sana patuloy niyo tayong gabayan sa ating pagbabahagi ng The Bible Evangelization ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization. Sabay tayo ng kanyang pagmimilagro, kaliwanagan mula sa Banal na Santa Maria at iba't ibang mga pagmimilagro at gabay at pagpapala sa ating mga bahagi at mahikayat at mapagbuklod natin ang katawan sa pananampalataya sa Panginoon. Tayo pakinggan sa ating pagbabahan ito at inyong pakinggan at tugunin inyong sa buhay. Hindi sa lahat ay inyong pakinggan ang ating pagbabahagi ito at ito inyong sa buhay sapagkat yung pagkinig ang hindi na magagawa sa inyo sa inyong kaligtasang spiritual bila sa ating sapagkat diyan tayo husgahan at titingnan ng ating Panginoon Diyos sa pagsasabuhay mula sa mabuting balita paano tayo magpatuloy at magpasalamat tayo kung tayo ay ginagabayan ng iba't ibang milagro ng pagsasabuhay sa pagsasabuhay man ay hindi man tayo gabayan ng milagro ng kaliwanagan spiritual na gano'n tayo ay spiritual na ginagabayan din sa tayo ay sasabuhay ang mabuting balita tayo ay gagabayan ng kaligtasang spiritual pagpapala iba't ibang mga gabay na kakamit natin yung ating mga minimiti kung tayo ay mamumuhay ayon sa mabuting balita. Mamiling man tayo o hindi, tayo ay gagabayan ng banal na Panginoon Diyos, lalong isa sa buhay natin ang mabuting balita. Yan. At ipanalangin natin ang kapwa-tao, gayon din ang mga kapatid. So yun, muli, ay sana ay nagabayan na naman tayo ng The Bible, ng Bible Evangelization sa pagbawag nito ng mabuting balita at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan. At doon sa interfaith unity, patuloy tayo magkaisa, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria. Unawain natin yung ating mga reliyon at hindi tayo magkaroon ng paniniwaan, igalutan sa ating paniniwala. Bakos, nagkakaisa tayo, pagpaliran tayo ng kapayapaan, unity, pagkikayat sa mga nagkakaisa mga bansa na kayo ng pagkakaisa at kapayapaan. Sa bawat mga lahing lipi. Sa gayon, iwasan yung mga digmaan, karahasan na nangyayari na nga sa iba yung parte ng mundo, kakibat yung mga pananampalataya. So maging yung pananampalataya ay
magkainti ng kapayapaan at hindi ng mitya ng digmaan. So yun, at doon sa CBCP and Vatican Church, kayo patuloy na magabayan ng Banal na Santa Maria, maliwanagan kayo, at patuloy ng pagbuklod sa katawan, mula ba sa Pilipinas, sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon mabuting balita. At sa ating muting lakayan sa pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible ay tayo maasa ng gabay ng Banal Santa Maria na kanyang kaliwanagan na sa ating pagbubuklod sa katawan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa mga kapamalaan, pagkira ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, ng Espiritu Santo at mabuting balita. Gayun din naman ng Santa Maria, at mamahala kayo ng mabuti, matuwid, patas ng hostisya at mabuti ng karapatan. Sa gayon ay makapamumuhay ng mabuti ang mga ninyo, wala ba sa at sa aming lokal na pamalaan, sa Infanta Quezon, kayo ay patuloy na magabayan ng Banal na Santa Maria, maliwanagan kayo at mamahala kayo patuloy ng mabuti, at doon sa aming lokal na pulisya ay kayo gabayan ng Banal na Santa Maria at kayo ay patuloy na mamahala ng mabuti at matuloy sa pagpapahiral ng ating pinasasalamatan palagi at patuloy yung porta ng ating lokal na pamalaan at maging kayo doon sa pagpapahiral ng karapatang pagtao na ating pinopromote din yun sa ating human rights. Napagalaman natin yung lokal na pamalaan mula din sa ating kagalang-galang ng Mayor Grace. At doon sa aming lokal na parokya, patuwanagan ng Banal na Santa Maria at patuloy ng pagpuputi. Isang yung Mamor Quezon, sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuti. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat at